Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programa ni Kanoli. At ngayon po sa tagal nating paghahanap sa ating kandidato sa pagkamayor dito sa siyudad ng Davao, ang ating tumatakbong mayor na si Jonathan Juliane Mendoza. Magandang umaga po, Mayor, dyan po sa Malaysia. Magandang umaga naman sa iyo, Kanoli, at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa buong mundo. Mabuti na lang ay nakakilala po ako ngayon sa oras ng panahon ng Ramadan. Nandito ako sa Malaysia ngayon. Yes po, assalamualaikum pala. Yes, at maraming mangingi ako ng pasensya na hindi pa ako nakapunta dyan sa lugar natin sa Davao City at sa Mindanao dahil marami pa akong tinatapos na mga kabutihan para sa ating mga promises na bilang aspirant candidate for mayor of Davao City. Okay, so sa aking pong live, maraming sumusubaybay at nakikinig. Talagang excited sila sa iyo na baka may awang Diyos kapag ginusto nga ng Panginoong Diyos ang imposible ay nagiging posible. Baka kayo ay biglang kayo na ang magiging mayor ng Davao. Ano po ang masasabi nyo? Ito, Kanoli, ang lahat ng ito ay galing sa Panginoong Diyos, Allah, o ang lahat. So, siya ang nagpo-program nito lahat dahil tayo ay devoted naman tayo, nagsasamba araw-araw ng bilang Islam. So, as part of the Kanoli na isa akong Islam at saka na-endorso ako ng mga iba't ibang malalaking religion at saka nag-Islam, Ulama, at yung Dato, Prince Dato, Sultan, yan ang nakiusap sa akin dito sa Malaysia upang hingin sa kamay ko na tumakbo diyan sa Davao City na bilang mayor. Dahil naghahanap sila ng leader, isang leader na pwedeng na paano maayos ang pagkukulang sa pagtakbo ng Davao City sa mga economics natin. So ngayon, andito tayo, hiningi ang kamay natin ng mga iba't ibang leader upang magampanan. Dahil may bala naman tayo upang matulungan ang mga kapatid nating Davaoenos. Hindi lang sa Davao, sa buong Mindanao, pwede pa. Dahil nandito ako ngayon, kinuha ako na bilang Vice President ng Oil Refinery Company dito ng Sultan Dato sa Malaysia. Opo, ano po bang ang pwedeng asahan ng mga mamamayan ng Davao kung kayo ay magiging alkalde ng lungsod ng Davao? At marami pong nag-aabang sa inyong mga programa. Ano yung pinaka-highlights na inyong programa na hindi makakalimutan at tatatak sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Davao? Ganito, Kanoli. Sa itong bakit ako pinatakbo ng mga kapatid natin, mga Islam at Christians, IPs, na mga leaders, dahil nakikita nila may konting nahuli na konti ang Davao City ng development natin. So, ito ngayon, nalalaman nila na isang tao na mayroong handang magserbisyo, kaya nila ako pinuntahan para matulungan kung ano man ang pagkukulang simula sa socio-economic development program, infrastructure, at mga ano pang development na pwede natin itulong sa farm-to-market road. Yan, matulungan natin ang mga farmers natin para maahon sa kahirapan. Yun. So, sa ngayon po, kailan nyo balak umuwi dito sa Pilipinas at para naman masikaso nyo ang inyong pagkapanya ay ilang araw na lang, March 28 ay magsisimula na po. Kailan ba nyo planong bumalik dito sa Pilipinas? Suppose, Kanoli, this month ay matapos na itong ginagawa namin at para magsama-sama tayo dyan, yes, para po. masabisyaan natin sa campaign kasi sabi mo sa March 28 ang start ng campaign natin. Opo. Oo, dahil so, nakahanda naman ang mga tao natin, Kanoli. Andiyan naman. May mga leader naman tayo from District 1, District 2, District 3. Kompleto na ang mga leaders natin. From Islam, mayroon tayong leaders sa Islam. Mayroon tayong leader sa Christian. At mayroon tayong leader ng mga religious leader ng mga Christian din. At saka IPs. Andiyan na, Kanoli, nakahanda na lahat. Opo. Kaya as part of a survey ng Asia Research, malaking pagpasalamat sa narinig kong balita na nag-number 2 tayo dyan, Kanoli. Yes, sa totoo yun. Asia Research. So, I am grateful to know for your full of support. Madayaw na adlaw, kaninyong tanan, yes, mga kaigsuunan kong Davaoenos.
Hindi pa ako nakauwi diyan sa Pilipinas dahil na may tinatapos lang kaming trabaho. But one as a part of the service of GCR results, nasa number 2 na tayo mga kapatid. I can express my deepest gratitude and with significant impact for your help and support of my candidacy as mayor of Davao City. Thank you so much to our beloved Davaoenos na yan ang nasa puso nila. Kasi kumikilos talaga sila ngayon, Kanuli. Ang mga kapatid nating Islam, Muslim. Dahil gusto talaga nila na may pagbabago at alam nila kung saan tayo, nagsimula tayo ng business. Patagal ako sa mining, Kanuli. Yes ang mga kapatid natin. Nagsimula ako, para malaman niyo, ay nagsimula talaga ako sa number 0. 0 talaga. Hanggang na-discovered ako na isang businessman. Okay. Nagsimula ko noon, kung malaman niyo, isa akong, nagtitinda lang ako dati ng mga avocado langka galing sa Kalinan, papunta ng Bangkiruan, at nagre-retail ako ng durian dyan sa Davao City, sa San Pedro. When I was 8 years old, 10 years old, 9 years old, hanggang 13 to 15 years old, nagtatahi ako ng bag ng Boulevard. Diyan ako lumaki sa Boulevard, sa Mini Forest. Diyan ang bahay namin noon. Oo, from Sirib, Kalino, pero bilyonaryo, trilyonaryo ang nakikilala sa akin na natulungan kasi nung time na naghirap siyang huminga, nag-suffer siya ng 30 years daw sa sakit niya, nahawakan natin sa tulong ng Allah Ta'ala, ang Diyos natin, na sa loob ng 30 minutes, na doon siya na liwanagan. Sabi niya, 30 years kong dinaramdam itong sakit ko. Tapos, walang makagamot sa akin, hindi talaga ako takilid. Ngayon, hawakan mo ko sa loob ng 30 minutes. Sabi na may power ka. So, hindi na alam na manggagamot ako kasi sa business kami. Sa business kami. Sabi ko, hindi ako manggaling ng manggagamot. Kundi sa dasal ko lang yun na tinulungan ako ng aula na magaling ka. Ganun. Pero maraming nangyari yan. Hindi lang ikaw. Okay, from 2003 until the present, ngayon, tumutulong pa rin ako individual, mayroong individual. So, ito ngayon lahat, nasa pagdadasal ito, Kanuli, kung tayo ilalagay ng Panginoong Diyos, aula sa bilang isang leader ng Davao City, mas lalong, noon pa nga, hindi pa ako politician, hindi pa ako nagsiservisyo na may karapatan na magtulong sa kuwan, pero nagagawa ko na. Oo, maraming hindi magkilala, hindi ako nagpapag-video, hindi ako nagpapapunta sa YouTube, ano. Okay, Mayor. Mensahe po sa lahat po ng mga taga Davao, lalong-lalo na dito sa Kamindanawan. Ano ang pinakamahalagang mensahe nyo sa kanila? Sige. Una-una, sa mga kapatid natin, Muslim, IPs, and Christians dyan sa Davao City, dahil sa araw na buwan na, na Holy Month ngayon tayo sa Ramadan. Ito, bibigyan ko kayo ng mensahe para sa atin ito, para sa kinabukasan at paano uunlad ang Davao City. Una-una, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa mga kapatid natin, IPs and Christians, may the peace, mercy, and blessings of Almighty God be with you. Have a blessed and generous Ramadan Mubarak to our brothers and sisters Islam, especially Muslim Filipinos around the world, to celebrate the holy month of Ramadan fasting. May your fast and prayer be a source of spiritual enlightenment. And wishing you a Ramadan Mubarak full of love, forgiveness, and guidance leads you to success and happiness in life. Bagong mukha, bagong Davao, ang bagong mayor sa Davao. One dream, one vision, kalayaan sa kahirapan ng bayan, isulong ang ekonomiya, trabaho sa masang Pilipino ang kasagutan. Bawal di mag-aral, bawal ang magutom, at bawal ang di magtrabaho. This is Julaini Jonathan, aspirant candidate for Mayor of Davao City Midterm Elections 2025, number 3 sa Baluta. Mga kapatid natin, itong ginagawa ko ay para sa atin ito. Mas lalo na, diyan ako lumaki sa problem dyan, Kanuli, kung alam mo. Kasi ako, tumutulong talaga ako sa IPs dyan, inaagawan ng lupa talaga. Ay yung mga discrimination and displace, parang ginaalis sila sa authority nila na bilang may-ari ng lupa ng bilang ancestral land. Yan, ang mga ayan po, sana po. Itulong. Okay, sana po lahat po ng hindi natin na solusyonan. Simula noon, Kanuli, palipat-lipat na lang ang mga politiko. Hanggang ang mga LGU mismo ang nagluklok doon sa kahirapan ng mga indigenous people. Hindi lang indigenous, pati yung mga illegal settlers natin, kawawa sila. Dapat natin i-plaster natin sila. Dapat po, dapat.
Okay. So yan ang problema ng kahirapan natin. Bakit ang nagsimula dyan? Kasi Okay. yung mismo may-ari ng lupa, naalis na, napunta na sa bundok talaga. Wala na sila magpuna ng kabuhayan. Oo, tama, O yan, tama. ibibigyan kita ng mensahe. Yes. Ituloy ko ang mga mensahe ng kabutihan para sa bayan natin ng Davao City, especially sa Davao City, mga kapatid natin Davaoenos at Islam, Muslim at Christians. Magandang salamat po sa magandang comment ng iba kasi kanuli nakikita ang comment dyan sa FB na mayroon akong pinupost. Nakikita ko yung mga comment ng kabutihan para sa kuan. Magandang comment. Magandang comment. Maraming salamat at tunay tayo nagmamahal sa kapwa tao at may busilak na puso para sa mamamayang Pilipino at nakikipaglaban sa malaking politiko. Hindi naman ako politiko na malaki, pero leader ako ng isang organisasyon sa loob ng 2009 up to the present. Mayroon akong sariling organization. Kilala ko sa buong Pilipinas na may sarili at marami akong natulungan sa iba't ibang lugar dahil sa lupain na inaagaw ng mga land grabbers. Yan kanuli ang history ng life ko. Hindi ako politician pero marami akong natulungan sa mga liblib na lugar. Kaya yan ang karamihan na problema natin dito sa yung mga land grabber. Ito kanuli. At the time of the previous president na si Tatay Digong, isa ako sa nautusan na may mga negosasyon na punta sa Patikulolo-Sulo. Yan. Yung tulad ng hinihingi ng mga kapatid nating Islam, paano maibalik ang barter sa Malaysia going to Mindanao. Ako yan, kanuli, kausap ko mismo ang di lang na publish yung pangalan ko. While nagka-travel kami noong 2017 from Davao City to Sulo, napadaan kami ng problema dyan sa Kabasalan kay Mayor Kainglit. May problema dyan, nag-aaway ang kapatid natin Islam Emidel. Isa ako nakaligtas dyan. Pinuntahan ko si Colonel Paring ng brigade ng Army para masettle yung problema ng mga gulo-gulo dyan sa Kabasalan. Isa ako niyan. Kaya rin nag-isip, paano masolusyonan? Ito, para matataka nila kung sino ako at para kung ano ang mayroon ako na hindi ako politician pero nakakatulong. Number 2, kanuli, yung may problema doon sa Basilan noon, yung natandaan mo, kami yun ang pumupunta doon habang nagbigira doon sa unahan, nandoon rin kami nag-lecture para sa kabutihan ng para sa Basilan dati. Isa rin ako nakapunta doon. Tatlo lang kaming ang pinadala doon kasi walang nagpataas ng kamay. Doon kami sa Pagadian, sino ang magpataas ng kamay na ipapadala doon sa lugar na yon. Walang gusto. Tinas kung kamay ko kanuli, akong pumunta. Yung ibang sumisikat na pangalan, hindi yun sila talaga ang naglublog doon. Ganun ba yun? Dahil sa Masamasid doon, kinuha ko ng Masamasid leader noon ni Jasmine Kainglit noon. Direct siya kay Tatay Digong dati. So, yan ang mga karanasan ko. Para malaman pa, sasabihin ko sa iyo kanuli at sa taong bayan kung sino ang karanasan ko. Natanda niyo yung Sambonga 6. Sino nakatanda doon? 2013 ba yun? 2012. Yang problema niya ng Sambonga 6 noon, hindi ma-stop ang gira dati kanuli. Hindi ma-stop ang gira, magkakaroon ng problema sa buong Mindanao noon. Kasi ang mga commander ay nag-isa-isa na mga eminent at saka ibang leaders na gusto na magsanib pwersa. So tinawag ako ng uncle ko ng isang leader ng eminent. Sabi niya, paano ito? At as bilang na spiritual advisor, ano ang masasabi mo sa digmaan ng kay direct contact siya kay dati kay kay Ustad Malik. Direct contact. At saka kumpare niya si General Bernardo ng Ismin Komandante ng Panakan. Sabi niya, tinawag niya yung Panakan Commander, tumawa nangingi ng tulong, paano mo itap? Nag-meeting kami kanuli sa bahay niya, sa itas kami sa 4th floor. Sabi ko, ito ang gagawin natin. Ipapatawag natin na magbuo tayo ng conveners. At saka lahat ng commander, mag-meeting tayo. So doon kami nag-meeting sa Barangay Waan kay Chairman Chairman Jimmy Labawan. Doon kami nag-meeting. Kinausap namin si Chairman Jimmy Labawan ng Iminilit Committee. Ganuli, ito rin ang suot ko, pero puti itong suot ko, ito, ganito rin suot ko. White white ang damit ko lahat. Nasa Marco Polo kami nagme-meeting noong 2012, 2013. Ang panahon yun. At saka doon, nasa tabi ako ng 3 malalaking leader. Una-una si Uncle George, chairman ng Davao City,
Davao Black, si Uncle George Asi. Number 2, si Atty. Bong Pacasio, legal ng Iminilit. Number 3, si Uncle ko, si Said Sairi, yung mayari ng mining. So kaming tatlo ang naggawa paano ma-convene yung grupo para hindi lumaganap yung gira ng Mindanao. Yun ang malaking contribution ko na iambag. Hindi lang yan kanuli. Para malaman mo, may problema noon, may na-hold ng taga-Dinsan doon na 40 isang multicam ng Islam, kapatid natin Islam, doon sa Marawi Seeds. Tumawag pinsan ko. Yun ang file sa akin ngayon. Yan tumawag sa akin, yung Secretary General ng Marscom ko. Yan si John Nasir Aidani. Sabi, pinsan, tulungan natin ang kamag-anak natin sa Marawi. Hindi na makalabas. In the help of God Almighty, Allah, na nakapag-isip ako paano matulungan yun. Nakuha namin yung na stage doon. Nakuha namin, napalabas namin. Dahil sa natin, ginagawa na hindi lang yun kanuli. Marami pa tayong okay, mabana yung sa Patikol Hulusulo, para malaman mo na mayroon doon na kailangan makuha na hindi ko nasabihin kay bawal na dito masabi. Tayo? Sa tatlong araw, nakuha ko doon sa Patikol na may bigay doon sa Presidente dati. Palubat na tayo. So, okay. So, mahaba na yung natin. Kulang na sa kalating oras. So, maraming salamat sa iyong pakikipanayam sa akin. At ako'y masaya. At dahil kahit papano ay nagkausap tayo at nahuli din kita. Mayor Jonathan Juliane Mendoza, maraming salamat po sa inyo. Mayroon pa ko isang mensahe, Kanuli. Okay. Ito ay sasabihin ko sa taong bayan. Sige, mensahe. Sige, Mayor. Okay, maraming salamat sa mga kapatid natin, Davao News, especially sa Davao. Our program is not just only for words. It has been existing for a year, actively helping Filipinos even without publicity. Dumating ang panahon na isa akong napili na naging kabilang ng stockholder ng company dahil sa kanilang trust and confidence sa aking pagkatao at sa aming pinagsamahan ni Gitpa sa magkakapatid. Para kaming si Tito, Vic, and Joey, yung tatlo kami na mayari ng company. This program has the potential to bring real change, especially to Davao City. Tayo ang may company at may business mining at traders sa iba't ibang bansa at may connection. We can be able to facilitate and contribute to the development of Mindanao, ensuring food security and better life for every Davaoinos. Kanuli. Yes. Maganda. We are blessed to be entrusted with resources for the heart of the Filipinos. Okay. Resources from the Almighty God. Father, Allah. Ayan talaga, ang mga resources lahat yan, galing talaga sa Diyos yan. Tama. Yan, tayo, lumilingon talaga tayo kung sino ang mayari ng resources. Isa tayo ang mapalad na napili upang mag-alaga at mag-protekta sa mga at magserbisyong totoo. Ito ang tinatawag na mas healing ng kumukulong sikmura. Na yan, kanuli yan ang nararanasan natin sa bukid. Diba? Totoo yan. Sa kahirapan. Now is the time to change, to fight, and to help the people. Yes. Yan. Sana maramdaman lahat yan at maranasan. Yes. I sacrificed years away from the Philippines. Matagal ako dito, paulit-ulit sa Pilipinas, napalayo sa pamilya. Dahil naghahanap talaga ako, paano magkaroon ng tunay na pagbabago sa kababayan nating mga kapatid nating Davaoinyo, Muslim, Lumad, IPs, and Christians sa kanilang ancestral land na inaagaw at niluluklok sila sa mga land grabbers. Yung inaagaw sa kanilang kamay. Paano natin matulungan yun? Ito na ang time na paano natin matulungan ng mga IPs, especially ito na ang time dahil nandiyan ka na. Oo. Yan, kanuli ang mga program natin. Oo. So, ito ngayon, kanuli, maraming salamat sa mga nagsubaybay sa iyo at nakakita sa mga interview ko ngayon. Andito ko ngayon sa Malaysia, mga kapatid. Pasensya na po na natagalan ako dito. Pero kumikilos naman ang mga tao natin tahimik. Tatay Digong si George, si uncle ko yan. Yung dating liaison officer ni Tatay Digong na yan sa mayor. So doon ako na training ng leadership, bakit ako nagkaganito. Hindi ako dumaan ng mayor, hindi ako dumaan ng congressman, pero mas mahirap yung naranasan ko na para
sa peace in negotiation ng uncle ko, nasa tabi niya ako for almost 12 years, nasa tabi niya ako. Kung natandaan ninyo, Kanuli at mga kapatid nating Davao News, kung sino si George Asi, uncle ko yan. Ang naglilinis ng Davao City noon, nakatulong sa ang peace and development noong ako. Supporter ni Pangulo, di ba? Ikaw ay isang talagang panatiko na supporter ni dating Pangulo. Kung sakasakaling ikaw man ay mahalal bilang mayor ng lungsod ng Davao, anong mensahe na pwede mong maibigay sa ating dating Pangulong Duterte? Bagkus ako'y isang supporter niya rin. Kung sakasakaling ikaw ay bigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na ikaw ay maluklok bilang isang mayor ng Davao. Nasubaybayan ko ang buhay ng Davao City, Kanuli. Kung ibabalik natin sa 1986, 87, 89, ang Davao City ay magulo. Ay maraming mga masasamang tao nung panahon. So, nung nakaupo si Tatay Digong noon, doon nag-start ang mga naglinis at nakanaayos ang Davao City upang makapaglakad na tayong maayos noong panahon. So, ngayon na dapas na naging lumaki na ako, ito ngayon, kung ano man ang nasimula ng kabutihan, ang pagpatuloy natin. Hanggang doon sa ang pag-peace in order lang. Kailangan natin yun ng peace in order. Kasi mahirap yan ng Davao City dati. Kasi kahit saan ka, pag maglakad ka, yung may gold ka ganito, tinatanggal yan sa iyo. Hindi snatch. Pinapaputukan yung mga iba-ibang lugar. So, natuto ako dyan sa peace in order dahil sa uncle kong, sabi ko nga sa iyo, na si Uncle George Asi. Doon ako nagsama-sama sa kanya for almost 12 years sa peace in order sa ng Davao City. So, ngayon, hopefully, ito kay Mrs. kay Tatay Digong, kung ano man ang nagawa niyang kabutihan noon, ay pagpatuloy natin ang mga kabutihan na mga ginawa sa Davao City. Mas lalo na ngayon ay matanda na si Tatay Digong at marami ng mga nangyayari sa kanya. So, para sa akin, kung halimbawa, kung ama ko siya, sabihan, kung anak ako, sabihin ko, pa, huwag ka na muna magtrabaho. Nasa edad na tayo at narating mo ng tamang ng pagserbisyo mo sa masa. Dapat, ganun ka na yun. Ilan ba kayong kandidato sa pagka-mayor sa Davao? Tama po bang 6 kayo? 6? 6 kami, Kanuli. Pero ngayon, sa tingin ko, 5 na lang kasi mayroon hindi nakahalo sa baluta. 5 na lang kami sa baluta. Number 3 ako, Kanuli. Dati. Ngayon parang nagiging number 2 ka. Number 3 ako sa baluta, and then number 1 si yung isa, number 2 si Tatay Digong, number 3 ako. Yun. So, ngayon, hindi natin kung alam kung ano pa ang mga susunod ng mga hakbang nito. Basta sa akin, Kanuli, para sa taong bayan ng Mindanao, Davao, hindi tayo dumaan ng mga nagserbisyo sa LGU, pero dumaan tayo ng humanitarian services. Dahil isa akong founding chairman ng MARSCOM Intelligence Command noon. So tumutulong talaga ako nung may mga problema sa mga disasters sa ibang lugar. Tumutulong ako, Kanuli, hanggang narating ko yung Luzon na dyan sa Cotabato, yung bigay ng mga bigas doon. Kasi nasa mining ako, Kanuli. Ako yung supplier ng Wholesale Philippines ng Silica. Ako yung supplier. So, kung sakasakali man... Mars na sampra yung yung company ko. Kung sakasakali man po kayo ay maluklok na maging mayor ng Davao, ay siguro lalong gaganda ang Davao. Dahil lalong sisigla at sasaya at maraming trabaho ang malilika nyo. At sana magiging tahimik uli. Itong puso ko, Kanuli, ay talagang pangmasa talaga ito. Ay maraming nakakilala rin sa akin. Noon pa, ay tumutulong talaga ako. Simula. May nakakilala sa akin dahil sa panggagamot ko noon, walang bayad. Hindi ko binibidyo yan. Hindi ko pinabalita sa mga radio station. Ang daming nagtulungan dyan sa Davao City. Outside Davao City, marami rin. Maraming buhay na nabuhay. At maraming buhay natulungan. Hindi lang sa panggagamot ng bilang individual at sa tulong din sa yung nasa mining ako noon. Nagsimula ako sa mining. Na-discover ako hanggang nag-continue pa rin. At kaya natuwa ako. Dati, nag-survey. Number 6 pa tayo. Hanggang number 3. Hanggang number 2. Diyan mo makikita sa research ang katotohanan. Last day, suppose ay interview na ako ng GMA7 pero hindi ako naka-attend dahil nandito ako sa Malaysia.
Okay. Maraming salamat mga kapatid natin, Dabawinyas, especially Muslim, ITs and Christians dyan, mga kapatid natin. Ito po, si Julay Jonathan M. Socarno Datonas, aspirant candidate for Mayor of Davao City midterm elections 2025. Number 3 sa Paluta. Yes. Maraming salamat sa kayo, Kanoli, at sa magandang programa mo at sa mga nanonood at followers mo. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo. Yes po, thank you very much. At sa mga kasama nating mga kapartner mo dyan, maraming salamat din sa inyo mga sir. At magandang hapon po. Ngayon dito sa Pilipinas ay hapon na. So thank you very much. Thank you. Sige, salamat. Salamat. Wassalam. Masalam.